Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Caleb. Walang eksaktong taon. Makati. Bata pa lamang ay palaging turo ni Lolo Alejandro. Huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino, lalo na kung hindi niya lubusang kilala ang tao. Lumaki sa probinsya ng Cebu si Caleb. Si Lolo Alejandro na ang kinagisnan nitong magulang. Ang ina ay nagkaroon ng bagong pamilya. Samantalang ang ama naman ay maagang pumanaw. Ayaw naman ni Caleb sa puder ng ina. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya parte ng pamilya. Kaya lahat ay ginawa ni Lolo Alejandro para sa apo. Ito na ang nagpaaral kay Caleb kahit may katandaan na ito. Lolo, gusto ko pong maging kagaya mo. Yung tumutulong po sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Wika ni Caleb. Bata pa lamang. Iniidolo na ng binata si Lolo Alejandro dahil isa itong manggagamot. Naku apo, kinupkup kita para maging mas maayos ang iyong buhay. At ayoko na maging kagaya kita. Dahil mahirap ang buhay at tungkulin na ginagampanan ko bilang manggagamot. Wika ni Lolo Alejandro. Natahimik naman si Caleb dahil mula noon, palaging sinasabi ng matanda sa apo na mas bigyang importansya nito ang pag-aaral kesa ibang bagay. Elo, gusto ko po sana na maging kagaya mo balang araw. Tutulong din po ako sa kapwa ko. Tugon ni Caleb. Hinawakan naman ni Lolo Alejandro ang ulo ng apo sabay ngiti. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Dahil kahit pigilan pa kita ay kung yon ang plano ng Diyos. Hindi ko na yon mapipigilan pa. Wika ng matanda. Napatango na lamang si Caleb sa sinabi ng lolo. Pagkatapos na magkausap ng dalawa ay pumasok na si Caleb sa eskwelahan niya. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon si Caleb ng ibang interes. At kahit nasa wastong gulang na, hindi nalimutan ng binata ang pangarap na maging katulad ni Lolo Alejandro. Kaya naman ng umedad na 20 anyos si Caleb, nag-aral ito ng lihim na karunungan kasabay ng pag-aaral bilang isang doktor sa kolehiyo. At na mga panahong yun, lumipat sa Makati ang maglolo. Lo, alam mo po, may kaklase po kong kakaiba ang tipo eh. Wika ni Caleb. Napakamot na lamang sa ulo ang matanda sa sinabi ng apo. Anong ibig mong sabihin na po? Tanong ni Lolo Alejandro. Kasi lolo, yung kaklase namin na isa, hindi siya pala kaibigan tapos kakaiba yung kilos niya. Di ba buntis yung isa naming guro? Kakaiba siyang tumitig eh. Tugon ni Caleb. Ganun ba po? Dalhin mo ito at kapag yan ay kumulo, ibig sabihin may aswang sa paligid. Palakas ng palakas ang kulo kapag malapit ang aswang sayo. Wika ni Lolo Alejandro. Sige po lolo, masaya yun. Kapag nalaman ko na aswang siya,
Ibig sabihin magaling akong tumingin sa tao. Tugon ng binata. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, pumunta na si Caleb ng silid. Inilagay nito ang bote na binigay ng lolo sa bag. Naupo si Caleb sa altar sa silid at dinasalan ang medalyon na binigay sa kanya ni Lolo Alejandro. Matapos makapag-orasyon, dali-dali ring natulog ang binata. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Caleb. Muli itong nagdasal at nag-orasyon. Matapos magawa ang mga gawain sa umaga, matapos makapagluto ng agahan ay naligo na si Caleb. Matapos yon ay ginising na si Lolo Alejandro. Aba, ang sipag naman ng apo ko. Bakit parang ang aga mo namang nagising? Wika ni Lolo Alejandro. Kasi naman Lo, palagi na lang ikaw yung naghahanda ng agahan eh. Kaya naman po napag-iisipan ko. Ako naman po. Tugon ni Caleb. Ay nako, napakasipag mo talaga apo. Sige na po, kumain na tayo na makapasok ka na. Muling wika ng matanda. Kumain na ang maglolo at matapos yon, dali-dali nang pumasok si Caleb sa eskwelahan. Pagkarating sa lugar, kaagad hinanap ng binata ang kamag-aral nilang pinaghihinalaan. Pero hindi niya ito nakita. Dali-daling nagtanong si Caleb sa kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Glyza. Hindi ko din nakita si Rain. Pero alam ko kung saan ang dormitoryo niya. Wika ni Glyza. Sige nga Glyza, samahan mo ko. May itatanong lang ako sa kanya. Tugon ni Caleb. Si Rain ang kaklasing pinaghihinalaan ng binata. Kaya naman, nais sana ng binata na makumpirma kung tama nga ba ang hinala. Kaagad naglakad ang dalawa. At nang makarating sa dormitoryo, nakita nilang nagkakagulo. Anong nangyari sa inyo? Bakit parang takot na takot kayo? Tanong ni Glyza. Hindi naman kagad nakasagot ang mga estudyante. Nanginginig pa rin ang mga ito dahil sa takot. Hanggang sa nakita nila si Nova, ang kasintahan ni Rain. Umiiyak ito at nakatingin sa loob ng dormitoryo. Nova, ano bang nangyari sa'yo? Bakit kayo nagtatakbuhan? Tanong ni Caleb. Napaupo naman sa sahig si Nova. Nanginginig at kagad tinabik ni Glyza ang likod ng dalaga. Si Rain, wala na siya. Patay na. Wakwak ang tiyan at wala ang lamang loob niya. Tugon ni Nova. Nanlaki ang mga mata ni Caleb. Kagad itong pumasok sa loob at nakita ang bangkay ni Rain. Nilalabas na ito ng pulisya. Laking pagtataka ni Caleb dahil hindi namang kumulo ang langis na binigay sa kanya ni Lolo Alejandro. Hindi siya aswang. Ibig sabihin lang mali ako ng hinala. Pero bakit nakatingin siya sa tiyan ng guro namin? Tanong ni Caleb sa sarili. Matapos makumpirma na mali ang hinala, dali-daling bumalik si Caleb. Nanlumo ito at dinamayan na lamang si Nova. Bakit ka pumasok doon? Anong meron? Tanong ni Glyza. Sinilip ko lang kung ano ba yung nangyari. Pinatay pala si Rain pero grabe naman yung ginawa sa kanya.
karumal-dumal eh. Tugon ni Caleb. Nakakatakot nga eh. Grabe. Sino naman kayang halang ang bituka ang kayang gawin yun? Wika ni Glyza. Hindi pa rin ito makapaniwala sa mga nangyayari. Alam mo dapat, hindi ka matakot. Maging matapang ka. Huwag mong ipapakita kahit kanino na mahina ka. Dahil hindi natin alam kung sino ang tunay na gumawa nito. Tugon ng binata. Nang mga panahong yon, hindi pa ganun kadalubhasa si Caleb pagdating sa lihim na karunungan. Kaya naman hindi nito alam kung paano tutugisin ang may gawa ng bagay na yon. Gayong hindi pa naman naituturo sa kanya lahat ni Lolo Alejandro. Kaagad na inumpisahan ang investigasyon sa kanilang paaralan, lalo na sa nasabing dormitoryo. Hindi naman sinabi pa ni Caleb ang nangyari sa kanilang kaklase kay Lolo Alejandro. Dahil ayaw ng binata na mag-alala ang lolo. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nanatiling walang balita at usad ang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ni Rain. Bawat estudyante ay naalarma sa mga nangyayari. Kaya naman nag-ingat ang mga ito. Pakiramdam ng lahat, nakakasalamuha lang nila ang pumatay kay Rain. Makalipas pa ang isang buwan, huminto din ang usap-usapan kaya naman nawala na ang takot sa mga estudyante. Ngunit bigla na lamang natagpuan ang katawan ni Nova sa likod mismo ng dormitoryo. Kagaya ni Rain, ganon din ang sinapit ng dalaga. Hindi na naitago pa ni Caleb ang sikreto sa lolo dahil mabilis na kumalat ang balita. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga nagaganap sa eskwelahan niyo, Apo? Tanong ni Lolo Alejandro. Nagulat naman si Caleb sa mga sinabi ng matanda. Pasensya na kayo Lolo ha. Ayoko lang po na mag-alala ka kaya hindi ko na po sinabi sa iyo ang mga nangyayari. Tugon ni Caleb. Ayaw mong mag-alala ko. Nalaman ko na 2 na ang namatay sa mga kaklase mo. Wakwak pa ang tiyan at wala ang mga lamang loob. Kaya naman alam ko na aswang ang may gawa nun. Wika ng matanda. Napayuko na lamang si Caleb. Alam niya na mali ang ginawa na nagsinungaling at naglihim sa lolo. Hindi na po mauulit Lolo. Ikaw lang po kasi ang iniisip ko kaya hindi ko na po sinabi sa'yo. Tugon ni Caleb. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Alejandro sa sinabi ng apo. Ayoko na talagang mauulit ito. Paano kung napahamak ka at malalaman ko na lang na wala ka na? Kahit na may alam ka pa sa pakikipaglaban at meron kang tanga na medalyon, hindi pa din sapat ang kaalaman at kakayahan na meron ka kumpara sa kung sino man na aswang na pumapatay sa paaralan nyo. Wika ni Lolo Alejandro. Panay ang paghingi ng pasensya ni Caleb sa lolo. Nangako na hindi na mauulit ang mga nangyari. Sa tingin mo Lolo, tama ba yung hinala mo? Tama ba na aswang yung gumawa nun sa mga kaklase ko? Dala ko naman po palagi yung langis pero ni minsan hindi yung kumulo eh. Wika ni Caleb. Maingat at tuso ang may gawa nito. Anong balak mo, Apo? Gusto mo bang malaman kung sino may gawa ng lahat ng ito? Tanong ni Lolo Alejandro. Lolo, sasamahan ko po muna si Glyza sa dormitoryo niya ngayong araw. Siguro 1 linggo ko doon, Lo.
Natatakot si Glyza eh. Aalis na din naman siya sa Makalawa eh. Pero parang mas mabuti kung sasamahan ko muna po siya. Hindi naman kami magkasama sa kwarto pero magkalapit lang. Pagpapaalam ni Caleb. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Ayaw pa sana ni Lolo Alejandro na payagan ng apo. Pero wala na itong nagawa dahil nagmakaawa na ang binata. Matapos ang araw na yon, nagsimula na si Caleb na ayusin ang kanyang mga gamit sa paglipat ng dormitoryo. Napakaraming bili ni Lolo Alejandro sa apo. At kahit alam niya na ilang araw lamang ang apo sa dormitoryo, hindi nito maiwasang hindi kabahan. Apo, mag-iingat ka doon at ayokong mapahamak ka. Tsaka ang lahat ng billing ko sa'yo, sundin mo lahat ng yon. Paalala ng lolo. Ilang araw lang naman ako dun, Lo. Huwag ka po mag-alala. Hindi ko po kakalimutan ng mga bilin mo sa akin tsaka dadalhin ko po itong medalyon tsaka yung langis. Ipagpapatuloy ko pa din po ang pagsasanay ko. Tugon ni Caleb. Isa pa po, dalhin mo na din itong tari ng manok para naman may sandata ka kung sakaling may umatake sa'yo. Kaya niyang lumaslas ng leeg kahit aswang pa. Wika ni Lolo Alejandro. Napangiti naman si Caleb sa sinabi ng lolo. Salamat po, Lolo. Dadalaw din naman po ako dito sa iyo pagkatapos ng klase. Para naman po may oras pa din po tayo na magkasama. Wika ng binata. Nag-aalala si Caleb para sa kaibigan na si Glyza. Hindi rin may kakaila ng binata na may pagtingin ito sa dalaga. Kaya naman, nais niya itong protektahan sa kung sino man ang pumapatay sa dormitoryo sa kanilang eskwelahan. Mabuti naman kung ganon. Isama mo na din yung si Glyza para naman makilala ko. Palagi mo na lang siya sa akin ikinikwento. Pero hindi ko pa naman siya nakikilala sa personal. Wika ni Lolo Alejandro. Sige po, Lolo. Isasama ko po siya kapag may oras po si Glyza. Tugon ni Caleb. Pero apo, matanong nga kita. Magkaibigan lang ba talaga kayo? Baka naman may pagtingin ka na sa kaibigan mong yan. Pangasar pa ng lolo. Namula ng bahagya ang pisngi ng binata. Dahil tama ang lolo. Hindi po no. Magkaibigan lang po talaga kami ni Glyza. Tugon ni Caleb. Sus, ang apo ko pinata na talaga. Kahit ikaila mo pa sa akin. Halata naman sa mga ngiti at kung paano mo protektahan si Glyza. Sige na nga po, mag-iingat ka doon. Wika ni Lolo Alejandro. Napangiti na lamang si Caleb sa lolo at umalis. Kagad itong nagpunta sa dormitoryo at sinalubong ito ni Glyza. Seryoso ka ba talaga? Buti pumayag si Lolo Alejandro. Alam kong maingat yun sa'yo eh. Wika ni Glyza. Siyempre naman, buntik ngang hindi pumayag si Lolo eh, pero alam mo naman na malakas ako doon. Tugon ni Caleb. Napangiti naman si Glyza at tinulungan si Caleb na ayusin ang mga gamit sa silid. Habang nag-aayos, nakita ni Glyza ang langis at bigla na lang yung kumulo. Kaagad nagtaka ang dalaga at lumapit kay Caleb. Caleb, ano to? Tingnan mo, ang lakas ng kulo.
Para saan ba yan? Tanong ni Glyza. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nakita niyang kumuluyon sa kauna-unahang pagkakataon. Naguluhan si Caleb. Hindi naman aswang si Glyza dahil noon niya pa ito sinusubukan sa kaibigan. Kagad na hinila ni Caleb ang dalaga at lumabas ang mga ito sa loob ng silid. Dito nila nakita si Apollo, isa sa mga bagong tagaluto sa kanilang eskwelahan. Kumukulo ng malakas ang langis at nanlaki ang mga mata ni Caleb. Kaya dali-dali niya itong itinago. Lumapit pa sa kanila si Apollo at ngumiti. May kailangan ba kayo sa akin mga bata? Bakit parang namumutla ka, iho? Tanong ni Apollo. Wala po. Pagod lang at naglilinis po kasi ako ng kwarto. Kakalipat ko lang po eh. Tugon ni Caleb. Matapos sumagot, hinila na nito ang kaibigan at pumasok sa kwarto. Nakita pa ni Caleb ang kakaibang ngiti ni Apollo bago nito maisarado ang pinto. Napahawak sa dibdib ang binata at nagtaka naman si Glyza. Anong meron? Bakit parang ang seryoso mo tsaka bigla ka na lang nagmadali kanina? Ano bang meron sa langis na yun? Tanong ni Glyza. Alam ko na kung sinong pumapatay dito sa dormitoryo. Kailangan natin mag-ingat. Alam ko nung may kutob na siya na may nalalaman ako. Tugon ni Caleb. Kaagad kinalkal ng binata ang gamit. Inilagay ang tari na manok sa tagiliran. Ibinigay naman ni Caleb ang isang pangontra kay Glyza na bigay sa kanya ni Lolo Alejandro. Teka nga, ano bang sinasabi mo? Bakit mo to binibigay sa akin? Tanong ni Glyza. Basta, kapag may napansin kang kakaiba, tumawag ka kagad sa akin ha. Tugon ni Caleb. Hindi na nagtanong pa ang dalaga dahil alam niya na mukhang ayaw yun pag-usapan ng binata. Matapos ang ilang oras na pag-ayos, natapos din ang magkaibigan sa pag-aayos sa kwarto ni Caleb. Sige Caleb. Aalis na ako ha. Sabay na tayo mamayang kumain sa karinderya. Libre na kita. Wika ni Glyza. Sige sabi mo yan. Libre mo. Aasahan ko yan Malakas pa naman ako kumain. Tugon ni Caleb. Natawa naman si Glyza sa sinabi ng kaibigan at napailing na lang. Grabe ka talaga. Pero oo naman. Ayos lang sa'yo yung mamaya Muling tanong ng dalaga. Tumango naman si Caleb at pagkatapos na makapag-usap, pumunta na ang dalaga sa sariling silid. Pagkaalis ng kaibigan, nag-isip si Caleb ng paraan kung paano niya masusolusyonan ang problema sa dormitoryo. Gayong siya lamang ang tanging may kaalaman sa pakikipaglaban. Iniisip din ng binata na kung sakaling magsabi siya sa iba, maaaring pagtawanan lamang siya ng mga ito. Sa kakaisip ay nakatulog na lamang ang binata sa kama. At nang magising ito, nakita niya ang 10 beses na tawag ni Glyza sa telepono. Hindi na tinawagan pa ni Caleb ang kaibigan. Dumiretso na kagad ito sa kwarto ni Glyza na malapit lamang sa silid. Nang makarating sa kwarto ng kaibigan, laking gulat ni Caleb dahil bukas ang pintuan at pagkapasok. Nagkalat ang mga gamit.
Lalabas na sana ang binata para ipalam ang nangyari sa iba. Ngunit bigla na lamang may humampas sa ulo ni Caleb kaya kagad itong nawala ng malay. Nagising na lamang ang binata nang bigla itong buhusan ng tubig sa muka. Glyza, teka, nasan tayo? Anong lugar to? Bakit napakadilim naman? Tanong ni Caleb. Bigla namang bumukas ang ilaw at nakita ng dalawa ang mga iba't ibang bahagi ng katawan na nakasabit. Maligayang pagdating sa aking kaharian. Kamusta? Nagulat ko yata kayo. Tanong ni Apollo. Walang hiya ka. Sabi na nga ba ikaw ang aswang eh. Ano bang gagawin mo sa amin? Tanong ni Caleb. Ngumiti naman ng nakakaloko ang lalaki. Aba syempre, papatayin ko kayo. Gaya ng ginawa ko kay Nova at Rain. Masyado kasi silang pakialamero. At ganun din kayo. Bakit ba hindi kayo marunong manahimik? Tugon ni Apollo. Inamin mo din. Pakawalan mo ako dito na magkaalaman tayo. Wika ni Caleb. Ganun ba? Gawan mo ng paraan. Matalino kang bata kaya kaya mo yan. O baka gusto mo habang pinapatay ko itong kaibigan mo, pinapanood mo lang. Wika ni Apollo. Inilabas nito ang matutulis na kuko. Itinapat sa mukha ni Glyza. Nanginginig sa takot ang dalaga at pinipilit naman ni Caleb na kumawas sa pagkakatali. Ilang sandali pa ang lumipas. Napasigaw na lamang si Glyza dahil hiniwa ni Apollo ang pisngi nito. Dinilaan pa ang dugo. Walang hiya ka. Pag ako nakawala dito, sisiguraduhin kong papatayin kita. Banta ni Caleb. Nang mga oras na yon, nahawakan na ng binata ang tari ng manok na palagi niyang dala. Hiniwa niya ang tali at nang makawala, walang pag-aalinlangan na inundayan niya ng saksak ang aswang. Napasigaw na lamang sa sakit si Apollo. Tinamaan ito sa leeg at habang nangihina ang aswang, kinalaga ni Caleb si Glyza. Paalis na sana ang dalawa nang bigla na lang nahawakan ni Apollo si Caleb. Ano? Saan kayo pupunta? Walang makakatakas dito. Papatayin ko kayong dalawa. Sigaw ni Apollo. Bigla itong nagpalit ng anyo. Nagulat si Caleb nang makita ang tunay na itsura ng aswang. Tumakas ka na, Glyza. Dalian mo. Huwag ka nang babalik kahit anong magyari. Wika ni Caleb. Hindi pa sana susunod ang dalaga. Pero naisipan nito na puntahan si Lolo Alejandro upang ipaalam ang mga nangyari. Sa paglabas ng dalaga sa lugar, nakita niya na naroon sila sa kakahuyan. Lumabas ang dalaga at nagmamadaling umalis sa lugar na yon. Kabisado naman ito ng dalaga dahil doon lang ito sa mismong likod ng dormitoryo. Ilang sandali pa ay nakalabas na ang dalaga. Wala na itong sinayang na oras kaya sumakay ito ng tricycle at nagpunta sa tahanan ni Caleb. Dito niya nakita si Lolo Alejandro. Papalabas ito ng tahanan. Lolo Alejandro, ikaw po ba yan? Kailangan po ni Caleb ang tulong mo. Wika ni Glyza. Bakit?
Nasaan ang apo ko? Sabi na nga ba may nangyayaring masama eh. Iba na ang pakiramdam ko. Tugon ni Lolo Alejandro. Dali-daling sumama ang matanda sa dalaga. Nagpunta ang mga ito sa kakahuyan. Nang mga panahong yon, hindi na naisipan pa ng dalaga na humingi ng tulong sa pulisya. Dahil sa sobrang pag-aalala sa kaibigan. Nang makarating sa kakahuyan, kaagad nag-usal ng dasal ang matanda. Para bang natatakot ang bawat hayop na nakikita si Lolo Alejandro. Nang makarating sa bahay na nasa gitna ng kakahuyan, nakita ni Lolo Alejandro ang apo na sinasakal ng aswang. Hindi na nag-alinlangan pa si Lolo Alejandro. Kaagad na hiniwa nito ang likuran ng aswang. Kaya naman nabitawan nito si Caleb. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita si Glyza at si Lolo Alejandro. Glyza, bakit bumalik ka pa? Delikado nga dito eh. Wika ni Caleb. Hindi ko naman magagawang pabayaan at iwanan ka na lang dito. Hindi ko naman kayang pabayaan ang kaibigan ko eh. Hindi ako makasarili, Caleb. Tugon ni Glyza. Dinampot ng dalaga ang langis at walang pag-aalinlangang ibinuhos yon sa sugat ng aswang. Hindi nito alam kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Hindi na mahalaga yun, apo. Ang importante, dumating kami sa tamang oras. Paano na lang kung napano ka? Wika ni Lolo Alejandro. Nagtabi ang maglolo. Hawak ni Lolo Alejandro ang sundang na baliktaran ang talim, na may habak de bala sa hawakan. Samantalang si Caleb naman, inilagay sa kamao ang tari ng manok. Akala nyo yata, matatakot niyo ako. Hindi mangyayari yon, tanda. Wika ni Apollo. Muli itong nagpalit ng anyo. Laking gulat nila Lolo Alejandro dahil isang gabunan si Apollo. Pahihirapan tayo dito, apo. Isang mataas na uri ng aswang ang gabunan. Hindi sila basta-basta. Wika ni Lolo Alejandro. Nagsimula ng mag-usal ng dasal ang maglolo at kahit dalawa pa sila, hindi umuubra ang lakas na maglolo. Bawat pag-atake ng gabunan, nasusugatan nito si Lolo Alejandro maging si Caleb. Nang makita ng binata na sugatan na si Lolo Alejandro, nilapitan niya ito. Hinawakan ang medalyon na suot at laking gulat ng matanda. Bigla na lamang umilaw ang katawan ng binata. Tumigil sa pagdurugo ang mga sugat. Muling sumabak sa labanan ang dalawa at sa isang malakas na suntok ni Caleb. Habang nag-uusal ng dasal, tumilapon ang gabunan. Sinubukan pa nitong labanan ng orasyon ni Caleb. Ngunit kagad itong sinunda ni Lolo Alejandro ng malakas na sipa. Inundayan ng saksak sa tagiliran. Gulat na gulat si Apollo sa lakas na meron ang dalawa. Kahit si Glyza na nagtatago sa sulok. Nagulat ito sa lakas ni Caleb maging ni Lolo Alejandro. Para bang hindi ito matanda kung makipaglaban. Hindi na nagsayang pa ng oras ang maglolo. Sinamantala ang pagkakataon habang nangihina si Apollo. Sinakal ni Caleb ang aswang gamit ang isang kamay. Hiniwa ang leeg nito gamit ang tari ng manok, kasabay ng isang malakas na pagsuntok. Kasunod nito, sinaksak ni Lolo Alejandro sa tiyan si Apollo.
dahilan para mapaluhod sa lupa ang aswang. Habang sumusuka ng dugo, napapikit na lamang si Glyza dahil hindi niya kayang panoorin ang napakatinding labanan. Ilang sandali pa, pinugot na ni Lolo Alejandro ang ulo ni Apollo. Nang tuluyang matalo ang aswang, sinulog na nila ang bangkay nito at nagyakapan. Papalabas na sana ang tatlo nang bigla na lang nawala ng malay si Caleb. Dito lang napansin ni Lolo Alejandro na mayroong sugat sa tagiliran ang apo. Dali-dali niya itong binuhat at kagad dinala sa tahanan. Bakit po sa bahay niyo? Dapat po sa paggamutan natin dinala si Caleb. Baka po mapano siya eh. Wika ni Glyza habang nasa loob ng tahanan ni Lolo Alejandro. Wala ka nang dapat ipag-alala, Iha. Dalubhasa ako sa ganitong bagay. Kaya maupo ka lang dyan. Wala pang malay si Caleb dahil sa sobrang lakas na ginamit niya sa laban. Pero malayo na siya sa kapahamakan. Tugon ni Lolo Alejandro. Napatango lamang si Glyza at makalipas ang ilang oras, nagising na si Caleb. Lo, gising na po si Caleb. Salamat sa Diyos at gising ka na. Wika ni Glyza. Sa sobrang saya ng dalaga, niyakap nito si Caleb at napangiti naman si Lolo Alejandro. Sabi ko naman sa iyo, Iha, magtiwala ka lang sa akin. Matapos ang pangyayaring yon, tuluyan nang umalis sa dormitoryo si Glyza at mas tumibay ang pagkakaibigan nilang dalawa. Hindi naglaon ay nakapagtapos din ang mga ito at makalipas ang 3 taon. Nagsimula na si Caleb na ligawan si Glyza. Paglipas ng 3 buwan, naging magkasintahan ang dalawa. At hindi naglaon ay nagpakasal din. 5 taong nagsama ang dalawa. Biniyayaan sila ng isang anak. Ngunit nagkaroon ng matinding karamdaman si Glyza. Hindi nagtagal ay binawian din ito ng buhay. Kasunod ng pagkawala ng asawa, namaalam din si Lolo Alejandro dahil sa katandaan. Masakit man ang mga nangyari kay Caleb. Masakit man ang nangyaring pagkawala ng dalawang mahal sa buhay. Nagpapasalamat pa rin ang binata sa Panginoon sa pagbigay sa kanya ng pagkakataon na maging masaya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Weng. Taong 1956. Probinsya ng Cotabato. Ama, maraming kasalanan ang nagawa ko noong mga nakaraang araw. Sumuway ako sa utos ng mga magulang ko. Nagkakaroon ng galit at marami pang iba. Lahat ng yun ay taliwas sa kutusan ng kalangitan. Patawad. Nadadala lang po ako ng emosyon. Sarili ko lamang po ang iniisip ko. Hindi ko po napapansing nalalabag ko na pala ang ilan sa 10 utos nyo. Nararapat lamang po ako magdusa sa naglalagablab na apoy. Subalit humihingi po ako ng kapatawaran. Naway dinggin po ang aking panalangin. Wika ni Weng habang nasa maisan at nakatingala sa kalangitan. Si Weng ay 14 na taong gulang pa lamang na mga sandaling ito. Simulat sa pool,
Namulat na siya sa pananampalataya. Ito ay dahil sa impluwensya ng mga magulang na si Tatay Rofel at Nanay Sida. Minsan ay nakakaligtaan na ng pamilya na magsimba dahil sobrang abala sa mga gawain. Pero bawat sandali, naririnig niya ang mga magulang na nagdarasal bago magtrabaho, sa pag-alis ng tahanan, bago kumain at sa tuwing nagkakasala. Kapag nagkakasagutan ang kahit sino sa pamilya, kaagad naman silang dumidiretso sa altar upang humingi ng kapatawaran. Nag-iisang anak lamang si Weng dahil nagkaroon ng sakit sa matres ang ina matapos siyang maipanganak. Kaya matapos maisilang si Weng, hindi na ito nasundan pa ng kapatid. O anak, sumaglit ka muna sa altar. E anong oras ba ang balik mo? Bungad ni Tatay Rofel habang buhat ang mga panggatong papunta sa kusina. Umaga pa lamang ng mga sandaling yun, kasalukuyang naghahanda ang dalaga ng babaunin. Ang dalaga lamang ang mag-isang pumupunta sa sakahan araw-araw. Siya ang taga-alis ng mga baging at pagbabantay ng maisan. Uso ng mga panahong ito ang mga pesteng dulon na namiminsala ng mga tanim. May iilan ding mga unggoy na kapag nalingat ka, sasalisi ang mga ito upang makapagnakaw. Meron ding mga saging na malapit ng anihin, maging ang mais. Kaya matindi ang pagbabantay ni Weng. Gumawa ang dalaga ng barong-barong malapit sa sakahan. Gawa ito sa pinagpatong-patong na dahon ng nyog na nilagyan ng mga haliging lawiswis ng kawayan. Mahilig sa mga bagay-bagay ang dalaga. Mga maliliit na kahoy, bato at iba pang imahe ay sinasamba ni Weng. Tila meron itong nakikita na mga hulma. Mapaglaro ang isip ng dalaga at matindi ang imahinasyon. Kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita. Noong nagpunta ito sa kakahuyan upang manguha ng tagak na makopa, may nakita siyang putol na kahoy na sinlaki ng binti. Napangiti si Weng dahil nakahulma itong tila rebulto. Dahil magaan lang naman ang kahoy, binitbit niya yon at dinala sa barong-barong. Maayos niyang nilagay sa haligi. Pinalamutian ng bulaklak at araw-araw nagdarasal sa harapan nito. Pakiramdam ni Weng, nadidinig ang mga panalangin niya. Napapansin ng dalaga na tila merong nagpapahiwatig sa paligid. Kagaya na lamang ng sabihin niyang naway hindi na lumapit sa kanilang taniman ang mga unggoy at peste. Nakita niya ang ilan sa mga unggoy. Hanggang titig na lamang at biglang kumakaripas ng takbo. May ilang dulon din o tipaklong na nasa paanan ng mga mais. Ngunit patay na ang lahat at nilalanggam. Bukod pa sa mga nabanggit, may pahiwatig din sa tahanan ni Weng. Lumakas ang pangangatawa ng ama, habang ang ina naman ay mas naging masayahin at palatawa. Samantalang tahimik ito at palaging seryoso sa lahat ng ginagawa. Kaunting description lamang sa tahanan ni Weng. Isang palapag lang. 4 na kanto at ang sahig ay slab ng nyog. Nakaangat sa lupa at may pinto sa likuran, papunta ng kusina. Wala silang desenteng palikuran, kaya sa banwa o damuhan lamang sila nagbabawas. Hanggang sa napo na ito ng pinsan ng lolo na itago na lang natin sa pangalang Kuring. Ang lupa ng matanda ay katabi lamang ng lupa ng pamilya ni Weng.
Nadatnan niya ang dalaga na nagdarasal sa harap ng kahoy. Kaagad na sinabi ng matanda na wag sa kahoy magdasal ang dalaga. Wala itong buhay kaya baka pasukin ito ng mga nilalang. Sasamantalahin ng elemento ang kamuwangan ni Weng. Po, may imahe ang rebulto oh. Kamukha po siya ng Diyos. Wika ni Weng. Bakit iha? Alam mo ba talaga ang itsura ng Panginoon? Sigurado ka ba sa mga naiisip mo? Kahit pa mga rebulto, dapat hindi sinasamba. Maliban na lamang sa mga bagay na nakikita mo sa altar. Maaaring isang modelo yon ng mga pinaniniwalaan natin. Pero hindi dapat doon pinapadaan ng dasal, kundi sa paniniwala mismo sa puso at diwa. Ang ginagawa mo, pagpapakita lamang ng kahinaan. Binibigyan mo ng pagkakataon ng mga demonyo. Papasukin nila ang kahoy na yan at papalakasin mo ang kapangyarihan ng dilim. Tandaan mo, mautak ang mga demonyo. Humuhugot ng lakas sa mga kahinaan ng tao. Dagdag na matanda. Sa pagpapatuloy ng mga salaysay ni Aling Kuring, mapanlin lang ang mga demonyo. Aakitin at tutuksohin ang tao sa pamamagitan ng mga bagay na ikakamangha nito. Pero sa huli, sisingiling ka ng malaki. Pero hindi nakinig si Weng. Nagpatuloy ang dalaga sa pagdarasal doon sa kahoy. Maging mga kasalanan ay dito niya din niya sinusumbong. Isang araw, sa hindi maipaliwanag na dahilan, may napadaan na 2 kalalakihan sa lupain. Mahahalatang dayo ang mga ito, sapagkat yun pa lamang ang unang beses na masilayan sila ng dalaga. Kilala niya lahat ng kapitbahay, malayo man o malapit. Huminto ang mga kalalakihan at saglit na tumingin sa kanya at nagtawanan. Kainahinala din ang mga kilos na parabang magnanakaw. Nagbulungan ang mga ito sabay duro sa iba't ibang direksyon. Hindi naman yon pinagtuunan ng pansin ni Weng. Makalipas ang ilang araw, nakita niya muli yung 2 lalaki ilang distansya sa barong-barong. Nasa silong ng malaking puno ng makopa. Kinakain ang bunga ng puno. Ngunit nang makita ang dalaga na paparating, biglang nahinto sila sa ginagawa. Tinitigan nilang mabuti si Weng at nagbulungan. Samantala, hindi naman yun pinansin ni Weng. Pumasok na lamang ito sa loob ng barong-barong at gaya ng dating gawin, nasa harap muli ng kahoy at nanalangin. Ilang sandali lang, bigla na lang nagsalita ang isang lalaki. Magandang umaga, Ineng. Araw-araw ka bang nandito? Bungad ng lalaki na nasa harap na ng pintuan. Napahinto si Weng dahil sa gulat. Pumasok ito ng tuluyan nang hindi man lang niya napapansin. Napakalagkit tumingin ng isa kay Weng habang ngumunguya ng makopa at panay ang dura. Magandang umaga din. Oo araw-araw ako nandito. Binabantayan ko ang mga pananim. Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Tugon ng dalaga. Hindi ka ba natatakot dito? Malayo ang mga bahay, di ba? Oo nga eh. Teka, pwede bang makisilong dito? Mas maganda ka pala sa malapitan, no? At ang kinis ng balat mo. Wika ng mga lalaki.
Napangiti pa si Weng dahil akala niya pinupuri siya ng mga ito. Pagkaupo ng dalawa, bigla nilang hinipuan ang dalaga. Napapitlag si Weng, umatras at sinabing, Ano bang ginagawa niyo? Kasalanan niyo na. Pambabastos na labag sa utos ng ama. Ang pakla ng makopang to. Hehe, pero sa tingin ko, mas matamis ka iha. Huwag kang sisigaw, kundi papatayin ka namin. wika ng isang lalaki sabay bunot ng itak. Kaagad namang hinablot si Weng ng isa pa. Hindi na nakasigaw pa ang dalaga dahil sa takot. Kinaladkad siya ng mga ito papunta doon sa kakahuyan. Wala nang nagawa pa si Weng kundi umiyak. Hinubaran siya ng mga kalalakihan at salitang binaboy ang katawan. Napatakip na lamang ng bibig si Weng habang ginagawa ang paglalapastangan sa kanya. Pamamanhid. Matinding sakit at pagkahilo ang naramdaman ng dalaga. Hanggang sa magsawa na ang mga lalaki at akma siyang tatagain. Wag po. Maawa po kayo sa akin. Pangako, hindi ko po ipagsasabi ang nangyari. Huwag niyo lang po akong patayin. Wika ng dalaga. Sabay tabon sa hubot-hubad na katawan. Nagtawanan pa ang mga lalaki. Subalit nakarinig siya ng sigaw at merong paparating. Bumangon si Weng. Nakita niya ang ama ilang distansya sa kanilang kinaroroonan. Dito na sumigaw si Weng. Tinawag pa niya ang pangalan ni Tatay Rofel. Sinabing binaboy siya ng mga lalaki. Nagalit naman ang dalawa at sinipa ang mukha ng dalaga. Kaya natumba sa lupa si Weng. Habang si Tatay Rofel naman, nagulat sa nakita. Nagalit ito at kagad lumapit sa dalawang lalaki. Binunot din ang itak at tinaga ang isa. Ngunit mabilis itong nakailag. Gumanti ng pagtaga ang lalaki. Tinamaan sa leeg si Tatay Rofel. Umatras ito at ininda ang matinding sakit habang sumisirit ang dugo. Ilang sandali pa, magkakasunod na pagsugod ang ginawa ng mga lalaki. Inundayan ng pagtaga si Tatay Rofel. Hanggang sa tuluyan itong binawian ng buhay. Hindi maintindihan ni Weng ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Kitang-kita niya ang buong pangyayari. Hanggang sa dumating naman si Nanay Sida. Umiiyak. Nagsisigaw at lumapit sa labi ni Tatay Rofel. Subalit tinagarin ito ng isa pang lalaki at napasubsob ang muka sa lupa habang nangingisay. Mabilis din itong binawian ng buhay. Hindi na kinaya ni Weng ang lahat ng mga nangyayari. Kaya hinimatay ito at gabi nang nagising. Nanlalamig ang katawan. Nilalanggam. Dama ang pananakit ng kasukasuan. Sobrang dilim ng lugar. Naninibago pa si Weng at wala pa sa tamang wisyo. Hanggang sa naalala niya ang lahat ng nangyari. Dali-daling tumayo ang dalaga. Pasuray-suray pa ito habang nakahawak sa malaking ugat ng kahoy. Ganun na lamang ang panlulumo ni Weng. Nang makita ang magkatabing labi ng mga magulang at naliligo sa sariling dugo. Mga sigaw, palahaw at matinding kalungkutan ang bumalot sa katawan ng dalaga. Nilapitan niya ang labi ng mga magulang. Pagapang habang sinasambit ang pangalan ng mga ito. Nay,
Ay, Ama, bakit nangyari to sa akin? Bakit mo kami pinaparusahan? Bakit sa kabila ng pananampalataya ko sa inyo, napili mo pa rin gawin to sa amin? Lahat ng kasalanan ko, namin ng pamilya ko, ikinukumpisal namin sa'yo. Ito ang nais mo, di ba? Dahil ito ang tama. Pero bakit? Bakit kami ang napili mo? Ano bang kasalanan namin sa'yo para tumbasan mo ng ganitong parusa? Sigaw ni Weng habang yakap-yakap ang labi ng mga magulang. Matapos mailibing ang mga labi, namuhay si Weng ng mag-isa at mas masaklap. Walang hustisya ang kamatayan ng mga magulang, maging ang pambababoy sa kanya. Hindi niya matukoy kung sino ang mga salarin, sapagkat mga dayo lamang yon sa lugar. Makailang beses inimbestigahan, inilarawan ang mga posibleng pumatay. Ngunit hindi pa rin ito maturo ni Weng. Dagdag pa sa saloobin ng dalaga, ang tanging binanggit niya ay pagkasawi lamang ng mga magulang. Ngunit patuloy niyang nilihim ang nangyari sa kanya. Napili ng dalaga na itago na lamang ang nangyari kaysa maging madungis ang kanyang pagkatao sa mata ng iba. Nabalot siya ng paghihiganti. Madalas niyang sisihin ang itaas ng paulit-ulit. Halos mabaliw na si Weng ng mga sandaling yun. Hindi na napangalagaan pa ang sarili at nangayayat. Hanggang sa bumisita sa tahanan si Manang Kuring. Tahimik lamang ang matanda. Nagtitigan sila ni Weng at naitanong ng dalaga kung anong kailangan nito. Nadarama ko ang paghihinagpis mo. Paghihiganti, tama. Ito ngayon ang lumalakbay sa diwa mo, Iha. Sinabi ko naman sa'yo, kamalasan lang ang ginawa mong pagsamba sa kahoy na yon. Wika ni Manang Kuring. Bakit po ba ang dami mong nalalaman? Bakit? Nakita mo ba ang pangyayari? Alam mo ba ang lahat ng yun? Tsaka kung maliman ako sa pagsamba sa kahoy, ano namang pakialam mo? Hindi mo pa naranasan ang naranasan ko, Manang Kuring. Tugon ni Weng. Napatangulang ang matanda. Tumalikod. Tumingala at ilang sandali lang. Humarap ito kay Weng. Sa palagay mo ba, masasabi ko ang lahat kung walang nangyari sa akin? Katulad mo din ako noon. Pero bumaliktad dahil sa isang sakuna. Pinagpapatay ang asawa at anak ko. Sa harapan ko mismo. Ang sakit nito. Kaparehas na kaparehas ng sakit na naramdaman mo ngayon. Gumanti ako, Iha. Pinagpapatay ko ang mga pumaslang sa pamilya ko. Sa pamamagitan ng kamalasang sinimulan ko. Kinulam ko silang lahat. Matindi ang pagsisisi ko matapos yon. Isinuko ko ang sarili ko sa itaas. At naisipan ko magpatiwakal. Pero binigyang liwanag ng Diyos ang buhay ko. Pero kung gusto mong magkaroon ng hustisya ang nangyari sa mga magulang mo, gawin mo lang lagi ang pagsamba sa kahoy na nagbigay sa iyo ng kamalasan. Mahabang salaysay ni Manang Kuring. Sabay talikod at lakad papalayo. Hindi nakaimik si Weng. Doon pa lamang napagtanto na may pinagdadaanan din pala ang matanda. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ng pag-asa ang dalaga na magbigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang. Dapit hapon ng mga sandaling yun. Mabilis na tumakbo si Weng papunta sa kanilang maisan.
Habang papalapit sa barong-barong, ipinikit na lamang niya ang mga mata ng masilayan ang lugar kung saan siya hinalay at pinatay ang mga magulang. Binabalot siya ng galit. Pagkarating sa kubo, napahinto ang dalaga at hindi malaman kung anong gagawin. Lumuhod ito sa harapan ng kahoy. Hindi niya binanggit ang itaas at sa halip. Tinawag niya ang demonyong nananahan sa statwang kahoy. Maniwala man kayo sa hindi. Matapos yon, halos mabingi si Weng sa mga naririnig. Nagsisigaw ang mga tao kasama ng hagupit ng apoy. Kitang-kita sa sariling pangitain ang impyerno. Ilang sandali lang, may lumitaw na itim na anino sa harapan. Katamtaman lamang ang laki. Tila tao ngunit posturang palaka. Hindi nakagalaw ang dalaga ng dahil sa takot. Sinasabi ko na, tatawagin mo din ako kalaunan. Gusto mong magiganti, tama? Kumuha ka ng mga naiwan ng salarin sa kung saan ka hinalay. Gamitin mo ito para paslangin ang mga yon. Madali lang ang gagawin mong proseso. Magsinti ka ng 13 itim na kandila. Habang nakaupo sa gitna, umiling ka. Depende kung anong gusto mo. Magdudusa ba muna sila o agarang kamatayan? Mamili ka at kagading mangyayari. Wika ng nilalang na tila boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Alam niyang demonyo ang nagpakita sa harapan. Natatakot man, pero nanaig sa kanya ang kagustuhang magigante. Kagad na pumunta si Weng sa pinangyarihan. Nakakita ito ng upos ng sigarilyo at bahid ng dugo sa isang tangkay. Hindi siya sigurado kung galing ito sa mga salarin. Pero ang pagkakatanda niya, nasugatan ang isa sa mga ito habang nakikipagbuno sa ama. Naroon ang dugo sa masukal na kakawian. Ilang distansya kung saan siya ginahasa. Pagkatapos nun, dumiretso si Weng sa bayan para bumili ng itim na kandila. Pagkabalik niya sa barong-barong, kagad niyang itinirik ang mga ito at sinindihan. Kinorteng pabilog at pagkatapos, naupo si Weng sa gitna. Maya-maya lang, sinambit na ng dalaga ang mga katagang narinig niya sa paligid. Alam niyang galing ito sa demonyo. Nilapag niya ang mga nakuha mula sa mga salarin. Nakipagsagutan ng pagbanggit sa mga demonyo. Habang ang mga kamay ng dalaga, kumpas ng kumpas sa mga bagay na nilapag niya. Hanggang sa nawala ang boses. Kung sino man ang may-ari nito, mabubulok ang paa at pati na rin ang ari. Magdudusa muna sila bago mamatay. Pagkalipas ng 1 buwan, Wika ni Weng. Maniwala man kayo sa hindi. Matapos makapagsalita ng dalaga, sabay-sabay nagsimatayan ang mga kandila. Umampas ang malakas na hangin sa loob ng barong-barong. Hindi na mamalayan ni Weng na ang ginawa niya ay isang proseso ng pantok. Kulam na palipad hangin at sobrang lakas dahil may gabay na demonyo. Matapos yon, hindi alam ng dalaga kung umubra ba ang pangkukulam. Makalipas ang 1 linggo, nagtataka noon si Weng dahil may matandang babae na laging bumibisita sa kanya. Hindi niya ito kilala.
Ngunit kahina-hinala ang kilos. Hanggang sa punahin niya ang matanda. Tinanong kung ano ba ang sadya. Patawarin mo na sila, iha. Naghihirap na sila sa ginawa mo, ineng. Wika ng matandang babae. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Hindi po kita maintindihan eh. Tugon ni Weng. Malalang sakit ang dumapo sa dalawang pasyente ko. Parehas na parehas ang sinapit at kinumpisan nila ang nangyari. Nagkaroon ako ng ideya na baka ipinakula mo sila. May inapi daw kasi silang isang dalaga. Wika ng matanda. Anong inapi? Ganun ba ang sabi nila? Pinatay nila ang mga magulang ko. Maliban pa dyan, hinalay at binaboy nila ang pagkatao ko. Sino sila? Saan sila nakatira? Tugon ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Napailing at sinabing kasinungalingan pala ang mga salaysay na mga pasyente. Sinamahan ng matanda si Weng kung saan nakatira ang mga salarin. Nasa kabilang baryo. Magpinsan pala ang mga ito at isa-isang sinuri ni Weng ang bawat bahay. Dito niya nakumpirma. Tinamaan nga ng kulam ang mga nagkasala sa kanya. Nabulok na mga paa nila at wala na ring are. Habang ginagamot ko mas lalo lang lumalala. Pero nalalapat lang yan sa kanila. Nga pala, sino ba ang kumulam? Sobrang lakas at hindi ko kayang kontrahen. Baka kilala ko, iha. Gusto ko sanang patuluyan na lang para hindi na maghirap ang dalawa. Wika ng manggagamot. Nang mga sandaling yun, ilang distansya lang ang layo ni Weng at manggagamot sa bahay ng magpinsan. Ako po, Manang. Ako ang kumulam sa kanila. Pero hindi po ako papayag na magiging madali ang kamatayan nila. Hindi pa sapat ang sinapit nila kapalit ng buhay na magulang ko. Tugon ni Weng. Kitang-kita ang biglaang pagkabalisa ng manggagamot. Nako, Diyos ko. Ikaw pala, iha. Naway hanggang sa mga nagkasala lang ang pangkulam mo. Sana'y hindi mo nagawin sa iba pa. Pag-aalalang wika ng manggagamot. Sa ngayon po, hindi ko pa masasagot ang mga sinasabi niyo, Lola. Pero isa lang po ang sinisigurado ko. Lahat na mo pang ubuso. Makakatikim sila ng parusa ko. Tugon ni Weng. Sabay alis sa lugar. Ngunit hindi na inabot pa ng 1 buwan ang paghihirap ng magpinsan. Ilang araw matapos itong mabisita ni Weng, magkasunod nang namatay ang dalawa. Taliwas si Weng kay Manang Kuring. Nagawa ni Manang Kuring na magbago. Ngunit pinagpatuloy ni Weng ang ginagawa. Hanggang sa nakakilala ang dalaga ng bihasang mangkukulam. Kinatakutan siya ng karamihan at may mga lumalapit sa kanya upang magpakulam. Ngunit maigi itong pinipili ng dalaga. Kung pansarili, tinatanggihan ni Weng. Pero kapag may pagkakahalintulad sa mga nangyari sa kanya, kaagad itong pinapaunlaka ng dalaga. Ang karimlang na daanan, pambababoy sa kanya at pagkamatay ng mga magulang. Dahil lamang sa pagsamba sa kahoy. Maraming salamat nga po pala sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo po ang inyong napakinggan.
Ang opinyon ko lamang po sa kwento, ano? Iba talaga ang epekto ng sakit at pighati sa isang tao. Maaari nitong baguhin ang kabuuan ng isang tao, maging pag-uugali o pagkatao. Kaya tayo bilang kapwa, maging maingat tayo sa ginagawa natin sa iba. Baka hindi natin alam na tayo ay nagiging kasangkapan sa pagiging masama ng isang tao. Muli, nagpapasalamat po ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.